Thank you, Ma'am MC, for those kind words. Isang masayang kasalang bayan sa inyo lahat. We at PSA are very so happy sa mga events na ganito, especially attending mass wedding. So, una sa lahat, ang PSA po gustong magpasalamat sa ating butihin, napaka-supportive at lahat yata na request namin binibigay ni Mayor. Our dear Municipal Mayor, Honorable Jerry Ansalda, sir, maraming salamat po sa suporta na binibigay niyo po sa PSA, specifically po sa civil registration. Civil registration is one of the so many activities ng PSA. Kaya kung wala po yung support ng Mayor, ng SB members, Vice Mayor, mahihirapan si Ma'am Nida. Kaya salamat din po sa SB members natin, headed by our Vice Mayor, sa lahat na visitors na nandito po, mga ninang-ninong, the 12 couples. So, I know that you are very happy and a blessed good morning to everyone. Gusto ko rin i-comment ang ating masipag na Municipal Civil Registrar, si Ma'am Nida, Dr. Siya ay hindi lamang basta-basta Municipal Civil Registrar. Siya po ay isang provincial awardee, regional awardee, at naging isang national awardee sa civil registration. Kaya palakpakan naman po natin sa mga. So, napakalaga po ng civil registration sa buhay namin, sa trabaho namin sa PSA in partnership with the local government unit, specifically the Municipal Civil Registrar. Kaya salamat din po sa mga personnel ng mga himamnida na napakasipag. Sa ating pastor na nandito po, kay Pastor Robin, good morning din po. 38 years ago, tingnan nyo, huwag kayong mag-compute na aking, edad. 38 years ago, I prayed to the Lord na bigyan niya ako ng mapapangasawa. Kahapon, I also attended mass wedding in Nagtipunan. Tapos ang preacher, ang mensahe, sabi niya, may nalagit daw siyang secular song, "You've got to believe in magic." Ganun daw po. You know, hindi po magic yung pagpapakasal. Why? Because galing po sa Panginoon ang inyong asawa at ang inyong ang inyong mga asa-asawa later when you will be pronounced husband and wife by the municipal mayor. 38 years ago din, the Lord was so generous to me. Binigyan niya ako ng isang taong makakasama ko habang buhay. Kaya 38 years ago sabi ko. It was not a magic. Yes, love can be a magic. Pero sa pag-aasawa, hindi magic. I prayed for my husband. And 7 years po kaming penpal lang dahil hindi pa po uso yung cellphone noon. So ngayon may nagsi-cellphone kayo siguro yung iba sa inyo, mga textmate ninyo. Pero yung husband ko, penpal ko po, 7 years. Nagkita lang po kami sa Manila, one time, big time. And ang challenge ko sa kanya, if you can go to my place, because he is staying in Quirino Province, Taga-Dipon, and Ilocano. If you can visit my place, because I am in Ilongga, I live in Iloilo City, then magpapakasal tayo. O in-accept niya yung challenge. He traveled, so napakalayo yung travel niya. Hindi niya pa alam kung nasaan yung Iloilo City na sa mapa, pero nag-travel siya. So, the rest is history. Ganun po yung pag-aasawa. In James 1:17, every good and perfect gift comes from the Lord. So you have to consider your husband as a gift from the Lord, and vice versa, you have to consider your wife as a gift from above. Okay, yun lamang po ang mga words of wisdom na maibahagi ko sa inyo. And not to forget, yung husband ko, pag nagkakasal, tinatanong niya yung couples, "Ma'am, sir, sino po yung best friend ninyo?" Sige nga, magtatanong ako. "Sir, sino po yung best friend mo?" "Okay, ma'am, sino ka best friend mo?" "High school friend." Basta best friend po. Yung high school, okay.
Pagkasal na po kayo later on, pag tinanong kayo kung sino yung best friend mo, ang best friend mo ay ang iyong asawa. No other than, hindi si kumare, hindi si kapitbahay, hindi si hindi si high school friend. My best friend is my husband. My best friend is my wife. Okay? So hindi pa naman kayo kasal, kaya okay lang. Pero pag na-pronounce na kayo ni Mayor na husband and wife, there will be no other best friend in your lives but your husband or your wife. Okay. In civil registration, I said that this is one of the very important activities that we are doing. Dito po namin nakikita ang services, ang public service na binibigay po ng mga local executives natin. And you are so blessed in Agripay na napaka-supportive at napaka-matulungin po ang ating municipal mayor. So, nakikita po namin ang services na binibigay po sa inyo. So, magpasalamat tayo ng LGU natin through the municipal mayor and through the NCR's office. May mga programang ganito kahalaga. Civil registration is a continuous, permanent, and compulsory recording of our vital events. Ano-ano po yung mga vital events na permanent, continuous, compulsory? Pag ang tao ay ipinanganak, birth. Pag ang tao ay magpakasal, just like what you're doing now, at ang tao pag siya namatay. And other legal instruments and court orders that affects the status of or the life of an individual, kailangan po marehistro sa civil register ng Municipal Civil Register. May mga pumupunta ko sa aming opisina na Lawanda. Mama, parehistro po kami, wala po kami birth certificate. Ma'am, sir, hindi po dito yun. Rehistro, doon po kayo pumunta sa munisipyo, sa Municipal Civil Registrar. Registration is in the office of the Municipal Civil Registrar. Bakit kailangan magparehistro tayo? Apo, bakit kailangan magkaroon ng marriage certificate? Bakit kailangan magkaroon ng birth certificate? Article 7 of the United Nations Convention on the Rights of the Child states that the child shall be registered immediately after birth. Dapat po ang bata pag naipanganak may rehistro kaagad-agad because the child has the right to a name and nationality. Kailangan ng bata ng pangalan at ng nationality. Kailangan ng bata or ninyo or tayo lahat ng sinasabi na mapagkilanlan. Ang birth certificate ninyo is your evidence, proof of evidence that you are that person. Without the birth certificate, wala. As if you do not exist in the world. Ganun po kahalaga ang birth certificate natin. In our birth certificate, makikita po yung pangalan, yung address, yung nationality po natin, yung civil status po natin. That is why I'm so kapante po ako na kayong lahat ay of legal age dahil hindi kayo tatanggapin ni Ma'am Nida, ang ating MCR, at hindi kayo ikakasal ni Mayor kung below 18 years old po kayo. Because ang batas ay nagre-require na ang edad ng taong ikakasal ay 18 years old and above. Kaya gusto kong pasalamatan si Ma'am Nida at lahat na requirements naman ay nasunod. And we have the municipal mayor to solemnize your wedding. You are very blessed na ang mayor mismo ang mag-solemnize ng wedding ninyo. In other parts of the country, naririnig lang naman namin, it's not the municipal mayor. You know, one ground for avoidable marriage kung hindi mo solemnize ng mayor. Okay? So may iba, hindi mayor nag-solemnize, pero ngayon nakikita po si mayor talaga. And you should be thankful to your mayor dahil galing pa si mayor ng San Manuel. No? Panapakalamatin natin si mayor. Nakita ko talaga na si mayor talagang nagmamadali at hinihingan pa. Thank you so much, Mayor. So, birth certificate po ng anak natin, kinakailangan sa school, kahit kindergarten pa lang po, nire-require na ng principal na magpakita ng birth certificate, high school, college, and the most crucial part, pag ang tao
tao ang bata or kayo po ay mag-abroad. There are so many people na nahihinder po yung pagpunta nila sa abroad, finding out na doon pala sa CRS outlet namin, kumuha sila ng birth record kasi kailangan ng ang end user, kailangan niya ng bagong birth certificate, only to find out na double registration po. Kaya pag nagpaplano po kayong mag-abroad, a year from now, ayusin niyo na po yung mga documents ninyo. Kung minsan, pinapagalitan po kami ng kliyente, pero wala naman po kami kasalanan kung double registration siya. Kung minsan, pinapagalitan niya yung municipal office ng MCR. Wala naman po kasalanan yung MCR kung double registration siya. Siguro, nung maliit siya, pinarehistro siya, and then, nung unang panahon, hindi pa computerize yung mga documents natin, narehistro po siya lahat. Ulit, kaya nagkaroon ng double registration. At kung double registered ka, ang ilalabas ng system ay ang first registration. So, paano kung ang ginagamit mo ay second registration? Ang sinasabi namin, hindi siya maibibigay dahil ang first registration ang mag-prevail. So, anong gagawin ng taong yun? Kailangan niyang pumunta sa korte, mag-file siya ng petition to cancel the registration, the first registration, for him or her to be able to use the second registration or gamitin niya na ang first registration. Meron din minsan pupunta sa CRS outlet, mali ang spelling ng pangalan. Pagalitan niya po kami. Bakit po? Kami po ba yung nagbigay ng pangalan niya na supposed to be Cherry? Should be spelled as C-H-E-R-R-Y. Ang nasa dokumento, R-I-R-R-I-E. Hindi po. Pero kami po yung pinapagalitan ng mga kliyente. With that, mahahamper na naman po ang pagpunta sa abroad. Ang iba nakikiusap talaga, sige naman na po, sir, ganito, wala po kami magagawa talaga, madam, sirs. Kailangan yung ipakorek ang inyong mali-maling spelling ng pangalan sa Municipal Civil Registrar. So, yun po yung mga pasama na napaka-importante po ang birth certificate natin at importante din po na ma-review natin yung mga data na nandun sa birth certificate natin. Okay? So, napakahalaga po pag mag-abroad tayo, mag-aral yung mga anak natin. I'm seeing some wife-to-be na medyo healthy yung child. Kaya, very nice gesture na nagpakasal kayo ngayon para hindi maapektuhan yung legitimacy status ng inyong mga anak. Why marriage? Kailangan pa bang magpakasal? Nagsasama naman po kami. Yes. Sa mata ng Diyos, kailangan yung magpakasal. And to make it legal. For so many instances, may mga pasama na nawala yung isang husband or wife. Mayaman si husband, mayaman si wife. But, kiniklaim niya siya yung asawa para maka-claim siya ng benefits. So, wala namang problema yun. Kaming mga taga-gobyerno, may mga benefits kami. Kayo din po, may mga benefits kayo, may mga ari-arian kayo. Now, kung mawala yung isa, how can you prove? How can you claim na you are the wife kung wala kang legal document, kung wala kang marriage certificate? Di po ba? So, napakahirap po. Sa TikTok na nakita ko sa FB, may dinidiscuss na nagkorte-korte na sila. Pero wala siya dahil kailangan niyang makuha yung benefits. Yes, siya naman po talaga yung asawa. Pero hindi lang ako legal dahil wala siyang marriage certificate. So for legal purposes, a marriage certificate kailangan po. Just like what you are doing now. Mamaya, ikakasal kayo ni Mayor, may marriage certificate kayo na pipirmahan ni Mayor. To make you the legal spouses. Di po ba? Legal husband, legal wife. Hindi legal wife sa or legal husband sa. Okay. Why death? We do not. Death is the most unwelcome pasama sa buhay natin. But we cannot do away with having that death certificate, especially kung merong namatay na kasama natin sa pamilya. Kailangan po yung death certificate para maitabon. Hindi ka pwedeng itabon. Tama ba, Ma'am Nida? Itabon, malibing. Death certificate is a requirement for benefits,
na kailangan din ng isang tao, kailangan din magpakita ng death certificate. So napakahalaga po ng ating pagkakilanlan through your birth certificate, to be a legal wife and legal husband, through your marriage certificate, and then death certificate. Later naman na nangyayari yun. Pero importante rin, pinaparehistro din po. Sa PSA po, marami pa po kaming programa na ginagawa, katulad ng PhilSys registration or national ID. Ang national ID po natin ay mahalaga din po. Ang isang national ID, pag nag-transact kayo sa mga end-user financial institution, hindi na po sila maghahanap ng kung ano-ano tong ID. Just present your national ID at asikasuhin niyo po yan, kayo. Nung minsan, pinadalhan ako ng anak ko ng allowance namin. He is in abroad. Ang ginamit ko po, national ID in paper. Hindi po physical ID card. May physical ID card ako. But, wag na po tayo mamroblema ng physical ID card na as in card talaga. Ang binibigay po namin na ID, national ID in paper form is more than enough na maging national ID ninyo dahil tinatanggap naman po ng mga financial institutions and end users natin. Meron din po tayong tinatawag na digital ID through our cellphone. Kaya kung meron po kayong mga cellphone na Android, pwede nyo kayong magpa-assist sa Municipal Civil Registrar kung paano mag-download ng national ID na digital through your eGov application. So, yan lamang po ang aking may share sa inyo as your speaker for today. I wish you all the best at sana maging maligaya kayo just like in fairy tales. God bless you all, 12 couples.